Mayroon 920% pagtaas sa mga ilegal na pagtawid sa US border ng mga Chinese nationals. Ano ang nagdulot ng biglang pagdami ng mga Chinese nationals na tumatakas mula sa China na inilalagay ang kanilang buhay sa panganib at nagbabayad ng hanggang $50,000 bawat isa para lamang makatakas papuntang Amerika? Ngayon, ang mga ito ay hindi mga dukha na tumatakas mula sa isang sira-sirang sitwasyon o mula sa matinding kahirapan. Sa halip, sila ay malinaw na middle class na Chinese nationals na nahuhuli o nakakalusot sa border. Ang tanong ay, bakit tayo nakakakita ng ganitong malaking pagtaas ng pag-traffic ng mga Chinese nationals hindi lamang sa southern kundi pati na rin sa northern borders ng USA? Balikan natin ang China. Ang footage na iyong nakikita ay kuha isang linggo na ang nakalilipas sa Beijing sa labas ng embahada ng US. Ang mahabang pila ay binubuo ng mga tao na naghihintay para sa kanilang visa interview. Para sa mga hindi pamilyar sa proseso, ang pag-apply para sa US visa, maging ito ay tourist, estudyante o trabaho, ay kasama ang mahabang online application kung saan isinasagawa ang pagsusumite ng personal impormasyon. Matapos ang online steps at pagsusumite ng mga dokumento, makakarating ka sa yugto ng visa interview. Sa kasalukuyan, may malaking pagtaas sa bilang ng mga taong nagtangkang umalis sa China at lumipas sa USA, lalo na ngayon na tapos na ang covert lockdowns na nagbibigay daan sa mga Chinese citizens na maglakbay ng mas malaya. Gayunpaman, paano kung ma-deny ang iyong visa application tulad ng nangyari sa malas na individual sa harap ko sa pila? May maraming dahilan para sa hindi pagkakasama sa visa, mula sa kakulangan ng sapat na paraan, kawalan ng kwalifikasyon o nais na iwasan ang masalimuot na proseso ng aplikasyon ng visa. Para sa iba, ang solusyon ay ang pagdaan sa mga lehitimong channels at magbayad para mapabilis ang kanilang pagpasok sa United States. Ito ay nagresulta sa malaking pagtaas ng ilegal na pagtawid sa border. Ang mga individual na ito ay hindi naglalakbay patungo sa USA ng bulag. Sa halip, mayroon na silang mga pre-arranged na trabaho, oportunidad o mga kaanak na naghihintay sa kanila sa malalaking Chinese communities na nakalatag sa buong USA na kilala bilang Chinatowns. Ang biglang pagdami ng mga ilegal na pagtawid sa border ay maaaring maipaliwanag sa ilalim ng ilang mga kadahilanan. Una na dito ay ang pagtatapos ng lockdowns ng China kung saan noon ay nakakulong ang mga tao sa kanilang mga barangay at apartment habang may pandemya. Sa bagong kalayaang maglakbay, maraming Chinese citizens ang nagpapaalis ng sabay-sabay. Isa pang nagbibigay ng kontribusyon dito ay ang malaking kahirapan sa ekonomiya ng China, isang realidad na kadalasang inuukit ng opisyal sa mga propagandang Chino. Habang iniipit ng gobyerno ang isang umuunlad na ekonomiya, ang tunay na kalagayan ng iba na nagdudulot ng hindi kasiyahan at pagnanais na umalis. Ang pangatlong salik na nagpapalakas sa trend na ito ay ang mabilis na pagkalat ng impormasyon sa Chinese social media na naglalabas ng ideya na kahit nahuli ang mga border guards, ang mga individual na nagtatangkang ilegal na tumawid, maaari pa rin silang palayain. Ang balitang ito ay nagpapakita na ang mga Chinese nationals na nahuli sa border ay inilalabas sa mga non-governmental organizations o NGOs na may abiso na lumitaw sa hukuman. Sa madaling salita, kung mahuli sa illegal na pagtawid sa border, binibigyan ng mga individual ng mainit na pagkain, ine-escort sa isang detention center at binibigyan ng abiso na lumitaw sa hukuman sa itinakdang mga petsa. Pagkatapos, dinala sila sa isang NGO kung saan sila pinalaya. Malaya na tuloy ang kanilang paglalakbay. Marami sa kanilang naglakbay patungo sa New York Chinatown, San Francisco, LA o kahit saan man kung saan sila'y may mga oportunidad, pamilya o trabaho na naghihintay na mayroong minimal na panganib, lalo na ang panganib na makarating sa border. Sa masusing pagsusuri, natuklasan na isang malaking bilang ng mga Chinese nationals ang dumadayo sa Ecuador sapagkat hindi ito nangangailangan ng visa para sa mga Chinese traveler. Ang smuggling operation na madalas ng bayad ng China ay na-coordinate sa Ecuador kung saan nagkikita ang mga individual sa kanilang mga smugglers at naglalakbay sa South America patungo sa border. Bagamat dumaraan sa mga mapanganib na mga lugar, ang malaking bayad ay nagtataglay ng sapat na proteksyon. Sa border sila ay binibigyan ng mga tagubilin kung paano tatawid ng maingat. Bakit pipiliin ng mga middle class na individual ang iligal na pagtawid sa border kaysa sa pagsunod sa tamang mga pamamaraan?
Ang sagot ay matatagpuan sa mababang antas ng tiwala sa lipunan ng China. Sa kaibahan sa mga kanluraning lipunan na may mataas na tiwala kung saan inaasa ng mga tao ang mga tarungan na laro, mas kompetitibo at oportunista ang lipunan ng China. Ang pagkakataon ay laging inaasahan sa kultura. Ang minimal na panganib na kaakibat ng ilegal na pagtawid tulad ng paglaya kung nahuli ay nagiging kaakit-akit na opsyon. Kung ide-deport, laging may opsyon na subukan itong muli. Marahil sa pamamagitan ng Canada. Lalong makabubuting tandaan, may karagdagang hamon na may kinalaman sa Peace Bridge Park, isang mahalagang point ng pagtawid sa pagitan ng Canada at USA na ginagamit ng dekada bilang paraan ng ilegal na pagtawid sa border. Nakatagpo ako ng ilang kwento na naglalantad ng isang pangkaraniwang sitwasyon kapag ang isang nagtatrabaho sa Canada ay nahaharap sa deportasyon. Kadalasang iniiwasan nila ito ng pamamagitan ng isang estratehikong ruta. Pagkatapos ng kanilang deportasyon, nangangalap sila ng travel visa patungo sa USA, sumasama sa isang tour group upang tawirin ang border. Pagdating sa Peace Park na matatagpuan sa pagitan ng dalawang bansa, ginagamitan nila ang kakaibang lokasyon na ito upang maglakad ng malaya sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ay hinahatid sila ng mga ahente sa kabilang banda na legal na dumadaan, maging bilang Canadian o American citizens. Ang fenomenong ito ay nakabatay sa mga ekonomikong konsiderasyon at ang paghahanap ng kalayaan. Sa China, nakikita ng mga individual na may ilang kayamanan ang kahinaan ng kanilang ari-arian, lalo na't may paglipat patungo sa authoritarianism sa ilalim ni Xi Jinping. Ang lumalaking kawalan ng katiyakan, ang agam-agam tungkol sa pera at ang bumababang ekonomiya kahit na anuman ang sinasabi ng opisyal ay nagtutulak sa marami na hanapin ang kasiguruhan at oportunidad sa ibang bansa. Ang Amerika na may pinaniniwalaang pinapayagan ang iba't ibang kultura at pamunuan ay nagiging isang kaakit-akit na destinasyon. Ang trend na ito ay hindi lamang natatangi sa USA. Maraming bansa sa buong mundo ang nakakita ng malaking pagsugod ng mga Chinese immigrants, legal man o iligal. Sa kaibahan, bihirang marinig ang tungkol sa mga Amerikano na nagsusumikap na iligal na tumawid patungo sa China o ang paglitaw ng mga Amerikanong bayan sa China. Ang realidad na ito ay nagbibigay diin sa patuloy na pag-uusbong ng ilegal na pagtawid sa border ng mga Chinese nationals na nagiging isang lumalagong krisis na nangangailangan ng pansin. Sa labas ng mga lehitimong nanghihingi ng mas magandang oportunidad o umaatras sa hindi kanais-nais na kalagayan, mahalaga na tanggapin na maaaring gamitin din ng mga ahente ng Chinese Communist Party ang mga channels na nagfa-facilitate ng ilegal na pagtawid sa border. Kaya't mahalaga ang mapanatili ang maingat na pagmamasid. Ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa mga individual na nahaharap sa mahirap na sitwasyon. Ito ay kumakatawan sa mga gawain ng mga kriminal na network at ang mga nagtatamasa mula rito. Ang pagiging impormado at maalam ay pangunahing susi habang patuloy ang pagunlad ng sitwasyon nito. Sa panahon ng interview, ang mga individual ay sumusunod sa biometric procedures, kabilang ang fingerprinting. Ang mga opisyal na konsular ay sumusuri sa mga aplikante upang tiyakin na hindi sila sumusubok na dayain ng sistema o mag-immigrate ng iligal. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa kaganapan sa China? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Kalam, tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.